Hi Virgo, welcome to Amihan Tarot. Ito ang iyong general reading. Ito ang general reading. Maaari ka makarelate, maaari hindi. So kunin mo lang kung ano ang message na para sa'yo. Paalala lang, ang message na to from universe is only gabay. Gabay lang para sa'yo. So nasa sa'yo kung paano mo siya i-apply sa sitwasyon mo, Virgo. So para sa mga napadaan sa aking channel, please subscribe, pakihit na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang reading. At kung makaka-relate ka at makaka-resonate ka sa reading na ito, please share, comment, and paki-like na rin po. So, let's start, Virgo. Universe, ano ang mga messages na paparating kay Virgo nitong linggo na to, July 13 to July 19, 2026? So, Virgo, ang overall energy mo is 10 of Coins, 10 of Pentacles, Knight of Cups, Queen of Swords, ang iyong hidden energy, ang iyong challenge, and then ang iyong past energy, 4 of Cups, 10 of Cups, ang iyong present, in the future, 5 of Cups, outcome, Page of Coins, and then ang iyong advice from universe, 10 of Wands. So Virgo, ang iyong energy this week ay panikapirahan, stability when it comes to money, or pwedeng isa itong pwede itong iniisip mo yung tungkol sa mana, kasi this is also inheritance from ancestors. Pero ang nakikita ko rito is gusto mo lang maglibang kasama ang family mo. At syempre, pag gusto mong maglibang, kailangan mong gamitin ang iyong mga kaperahan. Pero kung ano man to, magkakaroon ka man ng expenses, kaya mo. Kaya mo i-provide kung sino man tong mga mahal mo sa buhay. Gusto mo magpunta sa ibang lugar, kasama ang mga kapatid mo, kaibigan mo, o kung may anak ka, anak mo. Kung magkano man yan, o hindi problema sa'yo ang pera. Kumbaga, kaya mo mag-provide. Pumunta ka man ng ibang bansa, bumili ka ng mga bagay, gamit, kaya mo mag-provide. Meron ka, may dudukutin ka. And then, ang iyong challenge, Knight of Cups. Pero may times na, pagdating sa sarili mo, ito emotionally yes, sa mga taong mahal mo sa buhay, ando dun yung effort mo para ibigay sa kanila kung ano yung kinakailangan nila. Ang pag-provide nandoon. Pero ito hindi ko nakikita tong sa ibang tao. Ang nakikita ko tong Nine of Cups is sa sarili mo. May time ka na gusto mo mag-enjoy sa sarili mo lang, ipamper mo, o gusto mo magkaroon ng self-care, pero nagkakaroon ng blockage. Maaaring nabibisi ka o na-occupy ng ibang bagay tulad ng sa trabaho. Kung busy ka sa trabaho, nawawalan ka ng time sa sarili mo. Yung dating maasikaso ka sa trabaho mo, nakakapag-exercise ka, nakakapagpaganda ka, pumupunta ka ng salon. This week, medyo alangan ka. Kasi nga marami kang ginagawa. And then, yung hidden energy, Queen of Swords. May mga pinagpaplanuhan ka. Yes, busy ka. Hindi mo makagawa yun sa sarili mo. Pero at the same time, kung tungkol sa family at pagdidesisyon, doon ka pa rin para suportahan sila. Kahit pagod ka, sige. O, binibigay mo pa rin kung ano yung kailangan nila. Mahinahon mo na ibibigay yun. Kung kailangan nila ng advice, andiyan ka pa rin. Kung may mga problema, ito troubleshoot, andiyan ka pa rin. Okay, ang past energy, 4 of Cups. May mga bagay na inalok sa'yo, pero pinakawalan mo. Pwede ito is opportunity pagdating sa karera, sa trabaho, business, o kung ano mang creative talents or skills na meron ka. Kumbaga, binigyan ka ng offer, binigyan ka ng universe ng chance, ibinibigay sa'yo, pero hindi mo nagawa. Maybe, siguro nga, meron kang pinag-effortan o pinag-focusan na meron kang nakafocus sa iba ang pansin mo at hindi mo pinapansin kung ano yung dapat mong pagtuunan ng pansin. Kumbaga, nasa iba. At nandoon yung
discontentment na nakikita ko sa'yo kung ano man to. So, kung may binibigay sa'yo, hindi mo nakikita dahil meron kang pinanghihinayangan na dati mong hindi nagawa. So, yun yung energy na nakikita ko. And then, ang iyong present energy, 10 of Cups. Happiness. Masaya ka. Yes, wala kang time para sa sarili mo, but at the same time, masaya ka na nakakapag-provide sa pamilya mo. Okay. Whether ito'y mga anak mo, kung may anak ka na, o mga malalapit sa buhay, kung ikaw naman ay provider, ikaw yung breadwinner sa pamilya mo, masaya ka na nabibigyan mo yung magulang mo ng atensyon, ng pera, ng kung ano-ano pa. And then, in the immediate future, 5 of Cups. Sadness, panghihinayang. Ano ba ang panghihinayangan mo in the future? Later, we'll see. Pag ikin-clarify na natin, Virgo. O pwedeng mag-ingat ka, baka mamaya may mga tao na, yes, nakakapag-provide ka sa mga taong malalapit sa'yo. And then in the future, hinay-hinay lang, baka sa kakapagbigay mo is magsisi ka. At mag-cause yun ng panghihinayangan because 5 of Cups is regrets. Okay. And then, ang yung outcome, Page of Coins. Simula pa rin, panimula. Kahit na meron ka na, hindi ka pa rin kontento. May gusto ka pa rin simulan. Either business mo aside sa career mo. Or pwede namang meron ka ng business, gusto mo naman ng another side hustle. Or ibang source of income na magdadagdag pa kung ano yung meron ka na. And then, ang iyong outcome, ang iyong advice, 10 of Wands. Busy. Masyado kang busy, Virgo. Marami kang ginagawa. Napakasipag mo. So, ang advice dito is, okay, kung marami kang ginagawa, marami kang iniisip, dahan-dahan lang. Kasi baka bumigay na ang katawan mo, magkasakit ka. O bumigay ang isip mo, ma-stress ka. Pag na-stress, ano pupuntahan? Diyan nag-uumpisa ang sakit. So, dahan-dahan lang. Now, let's clarify. So, universe, ano po ang messages para kay Virgo na paparating this week? July 13 to 19. 10 of Coins, clarified natin sa Page of Pentacles. Page of Pentacles, Page of Pentacles. Yes. Kung ano yung meron ka, nakakapag-provide ka. Kasi yun yung energy mo ngayon eh. Sige, bigay dito sa pamilya ko, bigay dito sa mga kaibigan ko, energy man yan, pera man yan, material man yan. Kasi meron ka. Dahil alam mo, na kahit na magbigay ka, may bubunutin ka kasi marami kang pwedeng pagkakitaan eh, masipag ka. So kung meron ka ng business, may mga side hustle ka. Pero hindi ka pa rin kontento. Yun nga lang, in the future, dahan-dahan. Hindi yung porket marami kang dudukutin, never ending na rin ang pagbibigay. Pero kung diyan ka masaya, gawin mo. Kasi nakikita ko masaya ka naman eh. Ini-enjoy mo, Virgo. At ganyan ang mga Virgo, papagbigay. Mataba ang puso. Pero wag mo lolokohin dahil once na ang Virgo nawalan ng tiwala, that's it ka na sa kanya. Yun yung na-observe ko sa mga Virgo. Yes, loyal pagdating sa pamilya, sa partner, sa asawa, sa kaibigan. Pero once na tinrider mo sila, 360 degree ang mangyayari. 360 degrees. Kabaligtaran. Kung dating loyal, no. Papansinin ka niya pero hanggang dun na lang yun. Parang civil na lang. Kaya, wag sasamantalahin ng Virgo. Yun yung alam ko sa kanila. So, Knight of Cups, clarified natin yan. The Devil. Okay. Kung obsession sa trabaho ang nangyayari sa'yo, wag mo raw yan. Kasi ando dun yung kahit pagod ka na, nagkakos yan ng ng hindi overthinking nakikita ko rito.
Obsessed ka sa trabaho, this is obsession. Kaya minsan, nawawalan ka na ng time sa sarili mo. Kasi napofocus na sa ibang bagay. So, hinay-hinay lang. Huwag kang kung ikaw is a very hardworking person, yung pagiging obsessed mo sa trabaho is bawasan mo. Kasi hindi na rin healthy yan. Kaya dito, ina-advise ka na dahan-dahan lang dahil baka magkasakit ka. At give yourself a break. Kung kailangan mong i-nurture yung sarili mo, self-love, gawin mo. Wag mong gawing challenge o hadlang sa energy mo yan. And then, ang iyong hidden energy, Queen of Swords, the Tower. Okay. Ito yung mga kailangan mo nang tapusin. Sabi ko nga sa iyo yung magiging workaholic. Tapusin mo na raw yan. Kung ano yung dapat mong i-cut na hindi na healthy, i-cut mo na. Tulad ng, ayun nga, over sa trabaho. Kahit na dapat na matulog, kung kinakailangan mo na magpahinga na maaga, matulog ka. Kasi yung hindi rin pagtulog ng sa gabi, yung kumbaga late na, hindi rin maganda yan. So, sabi ni Universe, i-cut mo yung mga bad habits na dapat mo na i-cut kasi hindi siya makakabuti sa'yo. Ngayon, pag hindi na nakakabuti sa'yo, syempre magkakasakit ka. Sa tingin mo ba, makakapag-provide ka ba sa pamilya mo o kung sino man yung taong mahal mo? Hindi, di ba? O kung meron ka namang trabaho o business na nakikita ko rito, paano mo magagawa yun kung magkakaroon ka ng sakit? So, kailangan aalagaan mo rin yung sarili mo. Okay, Four of Cups, the Chariot. The Chariot is, kung may pinanghinayangan ka in the past, o hindi ka kontento, ngayon, kailangan mong tanggapin, let's say, meron kang hindi natanggap o hindi in-accept na binigay sa'yo. This time, kung ano yung binibigay sa'yo, tanggapin mo. Kasi yun yung magkakaroon ka ng success. Pwedeng ito yung sinasabi na side hustle na pinakawalan mo in the past. Kasi sa tingin mo, meron kang dapat bigyan ng atensyon, pero hindi naman pala nag-workout. So, kung ano man yung ibibigay uli sa'yo, wag mo nang pakawalan. At ito is biglaan ha. Biglaan na darating sa'yo. So, kung ano man yung ginawa mo in the past, which is discontentment, hindi natutuwa kung ano yung binibigay, nagpo-focus sa iba, ayan nagpo-focus ka sa kung ano yung wala na, doon ka sa ibibigay sa'yo ni Universe. Move forward. Kumilos ka na raw, sabi ni Universe. Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Gusto mo ng side hustle, which is ito, yan, gawin mo. And then, Ace of Cups. Wow. Ace of Cups is, yes, source of happiness. Ito yung gusto mo. Ito yung nagpapaligaya sa'yo, ang pagbibigay. Kasi mataba ang puso mo At in the present time, in the present moment, ito yung energy mo, love. Puro pagbibigay. Ang focus mo is nasa family, Virgo. Ando dun lahat ang focus mo. Maganda naman yan Kasi pamilya mo yan. So, kung ano yung nasa puso mo, gawin mo. Kung ano yung sa tingin mong tao na deserve yun, lalo na kung mga immediate family mo yan, gawin mo. Pero kung sa tingin mo is mga tao naman na sinasamantala ka lang, kasi nandito yung in the future mag-isip-isip ka. Pero still, sabi ko nga, kung ang focus mo is family mo at dapat lang nabigyan mo, okay lang. Ito yung tinutukoy ko naman is yung mga kaibigan, barkada na nagte-take advantage sa tingin mo, mag-isip-isip ka. Kasi may mga tao, di ba, pag pinagbibigyan mo na, galante si Virgo, laging nandiyan dyan. Pag may kailangan ka, ibibigay niyan. So, hinay-hinay. Baka hindi mo alam na hindi laging ubos biyaya, Virgo. Kasi in the future, tingnan natin Five of Cups, pwedeng may panghinayangan ka rito. Ten of Cups, yes. Ten of Cups is,
Ten of Cups, dito kinlarify pa rin, okay, meron ka talaga in the future. Kung ano man to, kasi nga, masipag ka eh. May business ka, may trabaho ka, at the same time, may mga side hustles kang sisimulan. Ang mga material na bagay na magpapasaya sa'yo is nandiyan pa rin in the future. Pero mag-ingat ka sa mga tutulungan mo. Hindi lahat yan is deserve na matulungan. Pero pa nga dyan, tinulungan mo na eh. Pag hindi pa nakontento kung ano yung hiningi nila at binigay mo is hindi talaga eksakto na amount o eksakto ng hiningi nila, baliwala yung tulong mo sa kanila. At yun yung magkukos sa'yo ng sadness. Kasi sa tingin mo, binigyan mo na nga eh. Hindi pa nagkaroon ng utang na loob. May mga taong ganyan. So, isa pa yun sa pagsisisihan mo. Kasi 5 of Cups is also regret. Regrets. Page of Coins, clarified natin. Puro Pentacles. Alam mo, Virgo, ang swerte mo. 10 of Pentacles, 10 of Pentacles. Lahat puro kinaklarify, kumbaga talagang kino-confirm. Kung ano man tong side hustle na pupuntahan mo, whether isang creative talents mo nga or skills, let's say gusto mo maging isang alam mo nagtitinda sa online selling, mga gumagamit ka ng let's say mga sa ibang bansa o magamit ka ng mga computer or nagvo-vlog ka. Gawin mo 'yun kasi alam mo maswerte ka. Mag-aano ka kasi mapagbigay ka eh. So ang energy mo is dahil nga mataba ang puso mo, ang universe binibigay niya kung ano yung binibigay mong energy. So kahit may magsamantala sa'yo, good karma yung bumabalik sa'yo. And maganda yan. Hindi yan swerte, talagang para sa'yo. Kasi mataba ang puso mo, mapagbigay ka. At the same time, masipag ka. Ang advice, 10 of Wands, Ace of Pentacles, okay. Ang advice sa'yo, Virgo, ni God o ni Universe, yes, andiyan dyan lahat ang opportunity. Andiyan dyan lang yan, hindi yan mawawala. Lalo na kung masipag ka. Pero, ingat din. Hinay-hinay din. Dahil baka sa sobra-sobrang, kasi ang sobra, hindi rin maganda. Yes, ang focus mo is sa family. Yes, ang gusto mo is mag-gain ng stability when it comes to material thing. Pero, tingnan mo rin yung sarili mo. Magkaroon ka rin ng self-love. Ayusin mo rin kung ano yung dapat mong ayusin. Yung health mo. Pagtuunan mo ng pansin. Kasi baka ma-over fatigue at mag-cause sa'yo ng sakit. Ang opportunity lagi nandiyan yan. Tandaan mo yan. Pero ang health mo, pag yan na-apektuhan is hindi na maganda. Ayan is advice lang from universe. So, maging aware po tayo sa ating health. Hindi lang to kay Virgo ha, kahit na kanino. Huwag natin pabayaan ang sarili natin, lalo na iba pag health na ang tinamaan. So, ang message sa iyo ni Universe, Sea Dragons, embrace your inner power and let your majestic spirit soar through life's depths. So, hayaan mo lang. Kung ano yung mga sa tingin mo, kakayanan mo, i-embrace mo yan. Pero tulad nga niyan, may kakayanan ka, yes. Pero pagtuunan mo rin ng pansin yung sarili mo. Kasi sinasabi ng universe dito, hindi maganda na pabayaan din natin yung sarili natin. So Virgo, ito ang iyong reading. Sana nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pang reading. Bye!